nasa ating pong linya ngayon, gambalain natin na very busy itong ating official po ng DOTR sa problema ngayon ng ating pong mga kababayan tungkol nga po sa public transport din. Si Yusek Andy Ortega po ng Road Transport and Infrastructure Division po ng DOTR. Magandang umaga po, Yusek. Ay, Ted, good morning. Pasensya na at medyo busy lang kahapon. Kaya ako nakapag-contact sa inyo ng maikling interview. Opo, we understand. Yusek, ito lang po muna. Meron po kasing mga pahayag na ang LTFRB at kayo mismo din sa mga panayam sa inyo, binabanggit na na binibigyan pa po ng 27 months, no? Ang mga kooperatiba na makapag-consolidate, no, mga korporasyon na bubuuin po ng mga jeepney drivers and operators para po sa kanila pong modernization. Can you explain further itong 27 months na ito? Yes, Ted. Ganito po yun, no? Once mag-start na yung proseso ng aktual na pagbibili ng modern vehicle, meron po tayong tinatawag na parang 27 months ang total po. Parang it is like a certain number of months. Kunyari, 9, 12, no? I think it will total to 27, kunyari, no? So, kunyari, sa first 6 months, dapat 25% ang kailangan mong ipuno sa total number ng iyong franchise or yung unit. Then, after that, another 9 months, you will fulfill the other 25%. And then, eventually, sa dulo, you will have to fill up the next sample, 25, 20, 50%. So, in totality, the government will give you a total of 27 months para masatisfy yung pagpalit po ng old traditional jeep kunyari or old UV Express into the modern vehicle po. Yun po yung proseso. Kaya po yung sinasabi na kaagad-agad na ikayo ay magpapalit ng modern vehicle once consolidation starts, ay hindi po ganun po yun. There's a process po that will be done and to be followed po ng ating mga kooperatiba. Parang iba po yung narinig ko sa inyo po nung isang panayam at maging yung taga LTFRB dito sa 27 months na ito. Ano po ang time of reckoning nito? Kailan magsisimula yung unang araw nung 27 months na binabanggit yung provision? Yeah, that's a very good question, Ted, no? Ganito po 'yon. That will only start kung natapos na po yung route rationalization or tinatawag po ng LPTRP. Kunyari po, magkakaroon na ng LPTRP sa, kunyari, let's make a city, CTX, kunyari by 2025, start na po or meron ng LPTRP, meaning the process has been done. So, pagdating po ng January 25, doon na po magsisimula yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin 27 months. Meaning, hindi pa muna siya magsisimula hanggang hindi tayo nagkaroon on that LGU, on that city, ng LPTRP po. Yun yung proseso, as per your question, when it will start. Ayun, so klaro na po ito. Magsisimula ang bilang ng 27 months na palugit sa pagsisimula ng fleet modernization kapag meron nang inilabas na ruta, ang LGU o DOTR, LTFRB sa particular po na ruta. That's right po. Tama po yun. So it means po yung kwento na after the consolidation, dapat po bumili na. Hindi po totoo yun. There's still a process that has to be done po. Okay, sige po. So Sir Andy, kung sakasakali po, no, na mag-consolidate na sila, by the way po, ang minimum po na number ng jeepney drivers operator sa isang kooperatiba o korporasyon, ilan po? 15 po. 15 ang dapat na mag-consolidate sa isang kooperatiba for that group to be able to form a cooperative po. Okay. So sir, kapag nakapagbuo na po sila, no, at ngayon po nakahabol sa deadline, papayagan pa rin silang bumiyahe gamit ang kanilang kasalukuyang mga jeepneys. Yes, totoo po yun. In fact, yun yung pronouncement na paulit-ulit po, I do believe, especially si Chair Guadis. As long as mag-consolidate ka, so na-meet nyo po yung requirement or yung deadline. So ngayon, consolidated ka na, buhay pa po yung prakisa mo. As long as yung sasakyan mo, syempre naman po, dapat roadworthy, i-register nyo po sa LTO. So hanggang hindi ka pa required to change that vehicle into the modern vehicle po, pwede po yung traditional. Kaya yung traditional jeep po for the next years, clear po tayo
makikita po natin yan as long as roadworthy po. And consolidated na po siya. Opo. So, kumbaga sir, no rush ito pong fleet modernization basta lamang ikaw ay roadworthy at maghihintay ka doon sa approved na route plan ng LGU at ng DOTR, LTFRB. Maliwanag yon. Klaro po yun. In fact po, kung titingnan natin yung daan, yung dami po ng mga sasakyan that will eventually be modernized, clearly po, hindi po kakayanin ng manufacturers yan, like in the next year or 2 or 3. So it is really a process that has to be done for the co-op to be fully equipped na maka-acquire or magkaroon ng financial capability. And also po, para sa manufacturers, kakayanin din po nila ma-supply yung mga sasakyan na kakailanganin po. So it's really a combination of the two na magkaroon ng magandang proseso. Okay. Sir, ito pong mga modern fleet na ito, itong mga modern na sasakyan na ito, meron pong nakalagay mismo po sa kasalukuyang GAA natin sa 2024 na 1.6 billion pesos na pondo. At dito nga, nakaklaro ho, ito'y para po dito nga sa fleet modernization, para po sa equity ng pamahalaan, hango sa Philippine Standard. Opo, that's right. Opo, ng mga modern units. Ano pong ibig sabihin? Ano itong standard na ito? Yeah, yung standard na ito po, this is a combination, tulungan po ito ng DTI, and then eventually sa DOTR po magkakaroon ng final approval. Meron pong ni-release, this was 2017 pa. Kunyari po, may class 1, yung mas maliit ito, class 2, ito po yung mga jeepney, class 3, ito po yung mga UV, and then class 4. May certain configuration, may certain requirements po. Ang ginawa ng DTI, class DOTR din, which is being implemented now, na dapat sundin. Kasama po dito yung sukat, yung dami ng upuan, dapat po aircon po ito, tapos may GPS po, and then the engine should be like Euro 4 at least, etc., etc. So may requirements po, standards, which is for the Philippine National Standard, that has to be followed by manufacturers to be able to sell such products to the cooperative and for the cooperative to meet the requirements po dito sa ating modernization plan. So yun po yun. And then, yung sa, I think na-mention nyo po yung equity subsidy, may certain amount binigay ang Congress. So this amount will be used, given to those who will buy po yung mga sasakyan under this program at magbibigay po ng tulong which ang average po is around 280,000 sa bawat pagbibili nila ng sasakyan po. Yung Philippine National Standard na yan, as we speak now, fixed na ba yan o yan po ay subject ngayon to reconfiguration? Alam mo, sa totoo lang, I do believe, I'll just be medyo qualified yung answer ko. Hindi yan na-change since the start, no? Pero I'll be very fair and honest, transparent po. Marami po mga nagbibigay ng comments, marami po nagbibigay ng suggestions. Pwede ba ganito? Alam mo, yung ganitong sasakyan mukhang mahirap sa isang lugar, sa probinsya, dahil kunyari, lubak-lubak, mabundok. So there are different inputs that we get from those consumers, ika nga, yung mga kooperatiba. And siguro, on the part of DOTR, minimum po, siguro, we will have a meeting, ilalabas po yung mga concerns, and then like sinasabi mo ngayon, Ted, malay mo baka pwede natin baguhin to improve further or also to satisfy the requirements base sa mga lugar in the different areas sa bansa. Definitely ako, I personally, I feel that minimum, I would like to discuss yung mga concerns raised po. Opo. Nangangahulugan, sir, to be straightforward about this. This is a work in progress. When you say work in progress, kasi sa totoo, tapos na yan. What's this? Planchado na. Ika nga, if ever, siguro kung basta sa pag-uusapan, posibleng may amendment. It's already finished, it's already done. Mm-hmm. If ever, may amendment na gagawin. Siguro po, I think that's a more accurate description. Saan namin makikita itong Philippine National Standard approved na po na uri ng mga modern vehicles na dapat sa refleeting? Yeah. Ito, allow me, Ted, to inquire sa office ko mismo where I could get or you guys will be given such
para makita natin on how, what are the standards, and Mhm. also when it was approved and implemented po. Siguro po that will be a fair requirement po na maibigay namin sa inyo. Opo, kasi po nag-check ako kahapon, mukhang walang itsurang jeepney doon, no? Ang iba po doon ay itong mga nakikita na ho natin ngayon na mga parang minibus na mas pinaliit. Opo, parang mga opo. Yung usapin po ng sabi nga ni Congressman Acop, yung pagpapanatili ng iconic jeepney na itsura po, ito ho ba ngayon ay hindi na requirement dito po sa fleet modernization? Yeah. Alam mo, I will input my idea on your question. Ang belief ko po and ang requirement po dun sa PNS are certain standards, certain measurements, pero design walang nakalagay na dapat ganito. Kaya nga po ito, just as of now po, I am now in LTO. Meron po silang event, no? This is the anniversary po ng LTO. At marami pong pinadisplay dito ng mga sasakyan na modern. So ito po, may nakikita ako ngayon dalawang sasakyan na may uso. In fact, may kabayo, may mga design parang jeep nga, modern jeep. So pwede po yun, allowed po yun, and wala po nagsasabi na hindi pwede yun. As long as yung the standards are met, the design, kahit na traditional jeep, ma-approve po yan or na-approve po. Wala pong problema. Okay. Pero sir, dito po sa inyong PNS ngayon, kung kayo pamilyar, wala pa doon ang pinag-uusapan natin na electric vehicle, di po ba? I think nung nangyari po yan, wala pa yung EVIDA law, no? So definitely po, on that standards, wala pa. But meron na po tayong mga electric vehicle in some places of the country na ginagamit na to satisfy the requirements po dun sa modern vehicle natin. Okay, opo. Sir, kagaya po ng pagkakaalam namin, ang mga LGUs po kasi obligadong tulungan. Kaya po dito nga sa GAA funding, merong pera na nakalaan din daw dapat para po sa training ng LTFRB DOTR sa mga LGUs para doon sa route rationalization plan, di po ba? Tama po kayo. Okay, There's a certain amount that was given by Congress at ito po yung gagawin ng LTFRB na to further yung training, to further the knowledge. Magkakaroon po kami ng mga ganong training po this coming year po. Opo. Totoo ho ba na meron pong mga feedback from your people sa LTFRB na dahil nga po sa ito po'y programa nung pang before ito hong pinakahuling halalan natin, so dahil nagpalit na ho ng mga LGU officials, so yung mga tao na na-train dati, bago na naman ngayon, abang parang umuulit po, yung nga daw po ang concern ng ibang LTFRB offices kasi nga, hindi ito basta-basta po na nakaalaman nitong mga nag-aaral sa route plan. Tama po yun, Ted. I mean, very accurate yung sinasabi mo. In fact, I was in several meetings. That was precisely the race. Kasi alam naman po natin, di ba, every 3 years yung term ng ating mga LGU, and then mayroon silang mga officers on certain offices, and then pag next term, ibang mayor na, no, or governor, so posible magpapalit. Kaya nga, nahihirapan dahil yung tinuruan mo, posibleng mawawala siya the following term. That's why merong ginagawa ngayon ng DOTR, LTFRB, and LGUs, wherein the training will be done dun sa mga career level po, no? Para kahit magpapit po ng gobyerno or ng administration, tuloy pa rin po yung expert, those were trained by our offices po para continuing po yung kanilang function. Okay, sige po. So, kapag pinag-usapan na po natin ang pagbubuo ng route plan kasamang LGUs at dahil sa mga problemang ganyan, definitely po magkakaroon ng delay sa pagkakaroon po ng approved na mga RRP, di ba? Route Rationalization Plan, IRIP para sa inter-region at saka maging sa MUSEP. Tama po yun. Kaya nga ang positive po na nangyari dito is that nagkaroon tayo ng communication kay Secretary Abalos po, wherein through DILG, they will make an order or a memo po wherein the LGUs po will give parang priority or no, magkakaroon ng certain parang time frame. Yung DILG on the things that LGUs has to do
requirement po or rather yung kanilang contribution dito sa LTTRP, route rationalization, para po ma-assure yung pagtuloy-tuloy. I think that will be a big help to address the thing that you raised earlier. Okay, sige po. So ngayon po, no, sa akin ditong hawak, no, na ginawa namin pag-aaral, pag pinag-usapan po natin yung MUSEP, no, ito ho yung sa NCR at saka yung pagtatawid nito sa mga probinsya, inter-region, di ho ba, inter-province na toka ng LTFRB, DOTR. Dito po sa buong, magmula po sa central office, NCR hanggang sa Caraga, zero pa ito. As in, wala pa po wala pa ni isa na approved. So, kung ganito po ang sitwasyon na wala pa ni isang approved at dadaan pa ito sa prosesong sinasabi po natin kanina, no, na gagawin po ng bawat LGU, nangangahulugan po na kung aabutin ito halimbawa ng ilang buwan o posibleng sabihin na po natin, kasi mag-i-eleksyon na naman, taon, doon pala magsisimula yung 27 months, hindi kaya sa panahon na pwede na pong mag-modernize, mas mahal na ang presyo ng modern jeepney? Alam mo, tama ka, Ted, no? In terms of the time frame, that will really have, and in actuality po, talagang may mga delay po nangyayari because of the things that you said, and we are fully aware of it. Kaya nga, kami nagpapasalamat sa Congress, maganda po yung naibigay na budget po, no, this year for us to fast-track po yung sinasabing yung pag-aaral and then eventually implementation, especially sa MUSIP area. Ngayon, regarding sa increase po, which is really in reality, talagang pwede mo talagang mag-increase yan because of inflation, it will make us work faster and we have to think of more ways para po hindi talaga tumaas yung presyo by the time that they modernize. But ang advantage lang po, siguro, it's fair to say, when they will have all the time to really buy the modern vehicle, ang nakikita ko rin naman is that those cooperatives could be stronger by then, more financially capable. So, ibig ko sabihin, mas madali na po sila, or not mas madali, mas kakayanin na po nila bumili ng sasakyan after 2, 3, or maybe how many years. So, it will really depend po, at sa tingin ko po, may positive, pero may negative, but definitely, lalakas po ang kooperatiba to fully acquire those vehicles at a certain period of time dahil matatag na po sila. Okay, sige po sir. So, kung sakasakali po sa financing nito, kasi doon po sa hearing ng Kongreso, doon po sa DBP report, umaabot na po ng 30 sa mga umutang sa kanila ang hindi nakapagbayad at 1.8 billion po ang inaabot na halaga ng utang. At dito po sa Land Bank po, sinasabi po na sa 100 na kooperatiba, 10 na po yung nadagdag sa hindi po nakapagbabayad at ito nga daw po maaari maging dahilan sa mas mahirap po na pagpapautang. Kayo po ay hindi nangangamba dito na baka pag dumating yung panahon na uutang na itong kooperatiba matapos ang napakahabang proseso, mahal na yung unit, wala pang mautangan. Alam mo, sa totoo lang, fully aware po tayo sa ganung sitwasyon, no? But definitely, hayaan nyo po, all things said are considered, we have to look at it. Ted, pasensya na. Opo, sige po. Conversation, may kailangan na po kami dito. Sige po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Opo, thank you. Thank you. Si Yusek Andy Ortega ang matyagang sumasagot sa ating po mga katanungan sa isyong ito. Abangan niyo po ang ating pinaghahandaan na Think About It. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.